Welcome to Wonderlena. This is my first time vlogging, so please bear with me at isi-share ko sa inyo ang naging trip namin dito sa Osaka, Japan. Pagkababa natin ng eroplano, meron silang airport train going to immigration and baggage claim. Mamaya, pagkalabas natin sa immigration, may 4 tayong gagawin para ma-maximize yung oras natin. Una, magre-rent tayo ng packet wifi. Pangalawa, exchange natin yung Klook voucher for Osaka Amazing Pass sa Kansai Tourist Information. Pangatlo, bibili tayo ng Icoca card na Kansai One Pass Astro Boy design sa JR Ticket Office. Pang-apat, mag-exchange tayo ulit ng Klook voucher para naman sa ating train ticket going to Namba Station using Nankai Rapid Express. Dito na yung immigration at baggage claim pagkababa natin ng escalator. Ayan, picture-picture muna tayo bago pumasok sa kanilang immigration. Pagkalabas natin, magre-rent na tayo ng packet wifi. Pinili ko ang packet wifi sa trip na ito kasi madami kami. Ito yung pricing nila at yung pinili namin dyan ay yung 5 days unlimited at binayaran ko ito using my credit card. Meron din silang SIM card, eSIM, at meron din silang SIM card vendo machine. After Wi-Fi, dito tayo ngayon sa Tourist Information Center. May pa-free milk pa sila. Dito natin i-exchange yung Osaka Amazing Pass. Na-excite na akong lumabas para ma-feel yung lamig. Pagkalabas nga pala natin dyan, ayan na yung train station. Ang Kansai Airport Station. Next naman natin is bili tayo ng Icoca card. Ito yung parang katumbas ng beep card sa atin. Diyan tayo papasok sa may kulay blue JR Ticket Office. Isasabay na din natin dyan yung stamp. Yung tinatawag nilang Eki stamp. Ito yung itsura nung JR Ticket Office. Ito naman yung itsura nung Icoca card na binili natin. Then, ayan, nagdala na din ako ng notebook para sa ating Eki stamp. Suggest ko na din sa inyo na magdala kayo ng notebook para sa Eki stamp. It may serve as a souvenir na din for the trip. Paglabas natin ng JR Ticket Office, exchange na tayo dito ng train ticket natin going to Namba. Ito yung labas ng Kansai Airport. 2 train nga pala yung nag-ooperate dito, Nankai at JR Line. So pinili natin yung Nankai for this trip. Ito na yung sasakyan natin, yung Nankai Rapid Express going to Namba. 34 minutes lang ay nasa Namba Station na tayo. Ang ganda, ayan yung interior niya, para ka ding nasa eroplano. Sobrang spacious at komportable. Ringu Town です。リンクタウンの次は泉佐野に停まります。出口は奇数号車は前、偶数号車は後ろです。Gusto ko nga lang di palang i-appreciate yung mga structure dito sa Japan. Yung mga buildings, bahay, at roads nila. Sobrang linis. Kung gusto nyo nga pala guys ng madaming train POV, comment down below nyo lang para may-add ko siya sa mga susunod na vlogs. Around 5 o'clock na nga pala tayo nakarating sa Namba Station. Malamig-lamig na dyan, parang naka-aircon yung buong paligid. I-share ko na lang din dito yung mga clips at pictures kasi may dala akong maleta that time at sobrang na-amaze ako sa mga nakikita ko.
kaya konti lang din yung video ko. At after nya, nagpahinga muna kami sa Airbnb namin ng mga 1 hour. Yung mga kuha ko nga pala dito guys, ito yung Coromon Market. Grabe, sobrang dami nilang pagpipilian dyan. Hindi ko na nga alam kung anong uunahin kong itry eh. May dala-dala pa akong maleta. Ay, rasay! Another. Pagka-freshen up nga natin, punta tayo dito banda sa Dotonbori. Maglakad-lakad tayo doon. Nakakatuwa maglakad-lakad dito. Nakakalibang tingnan yung mga shop sa paligid. Maraming salamat nga pala kay Google Maps at hindi tayo nagkandaligaw-ligaw for today's video. Unahin nating puntahan yung Hosenji Temple. Nasa loob lang din siya ng Dotonbori. Ito yung Hosenji Temple. Eto guys, oh, ang cute niyang minibar na yan. Lakad tayo dyan, papuntang Dotonbori mismo. Pagpasok nga natin dito sa Dotonbori, grabe! May kanya-kanya silang style ng mga architecture na kahanga-hanga. Hindi lang siya yung basta kainan ng makikita mo, kundi pati na rin yung mga gusali na hindi ko nga alam kung saan ako titingin o kung ano uunahin kong picturean eh. Kaya maya-maya na tayo mag-try ng food nila. Maglakad muna tayo at sobrang kukulay ng bawat stall dito. Kaya worth it ang paglalakad kahit napakadaming tao. Nga pala guys, gagawa na lang ako ng separate video sa budget itinerary natin. Pag natapos na siguro lahat ng vlog natin dito sa Osaka trip na ito, dahil nagutom na ang mga persons, itry natin itong takoyaki sa may gilid lang ng Don Quixote at Ichiran Ramen. Ang pangalan pala nito is Achichi Honpo Dotonbori. Hindi ko alam kung tama ba yung basa ko, basta yun na yun. Wala, alam ko na. Nino. 8 pieces per order nga pala ito sa halagang 600 yen. Thank you. Sarap ng takoyaki na puno ng sahog. Next, try naman natin itong 10 yen cheese coin na sikat na sikat. Hindi po ito 10 yen ha, ang presyo nito ay 500 yen. Try natin!
After natin kumain ng takoyaki at 10 yen cheese coin, ikot-ikot muna tayo ulit. Tapos, papapicture na tayo dito sa may glycosine. Balak ko ngang sumakay dyan sa boat bukas gamit ang Osaka Amazing Pass. Tingnan natin kung pasok sa oras. Ichiran! Hindi kami nakakain sa Ichiran kasi madaming tao. Lakad muna tayo sa kabilang side ng Dotonbori. Lakad-lakad! Hanap muna tayo ng makakainan natin. Ang nagwagi nga sa ice ng mga person ay itong ramen makotoya. Hanap muna tayo ng gusto nating kainin. At ang napili natin ay yung Makitoya Regular Backfat Soy Sauce Ramen, which is 820 yen. Sa una, nakakalito yung mga pagpipilian, pero manageable naman. Dito din tayo magbabayad sa machine. Ito naman yung interior. Andyan na yung condiments na pantopping sa ramen at pati na rin yung utensils at water. Yung style nga pala nila dito ay nakahilera kayo sa counter. Ito naman yung ramen nila. Grabe yung broth, yung pork, at yung noodles. Ang sarap niyan. After mag-ramen, bumili lang kami ng pirukuro at nagpahinga na. Bukas, gagamitin natin yung Osaka Amazing Pass para sa Osaka City Tour. Abangan nyo sa next vlog!